Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang talakayan natin dito po sa aking bagong segment. Ito pong ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, mga kababayan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel na ito na Attorney Ricky Tumutorgo, kung hindi pa po kayo nakafollow sa aking meta page, Attorney Ricky Tumutorgo, subscribe na po kayo sa YouTube channel ko. Follow na po kayo sa aking meta page. Ito po, ang ating mga followers, mga subscribers, pag may mga maiinit na issue, mini-message ako, Attorney, anong take mo dito sa issue na to? Kaya naisipan ko, gumawa na lang ako ng segment na ganun ang title, ang take ko. So ito, kaya itong mga tatlong issues na to, ibibigay ko kung anong take ko. Una, yung signature campaign na sinusulong nitong mga DDS, ang tawag nila, ay kami naman, ha? Um, inilans ito nila Topacio, Mike Defensor, nila Jing Paras, nila Eric Celes, pero sa social media, lantaran na kinukontra ng ilang mga DDS din, no? Lalo nila Harry Roque, yung sila Maharlika, talagang itong mga DDS, ha? Hindi magkasundo kung anong gagawin nila. Ito naman, yung dating USEC ng DPWH, controversial yan, makapangyarihan yan, maraming alam yan. Si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, inimbitahan ng ICI, inisnab ang ICI. Dapat talaga, dapat talaga ba, ano ito? Maimbestigahan itong si Cabral, marami itong alam. O, panghuli natin, controversial itong MAIF. Itong MAIF, ano ba tong MAIF na ito na masyadong controversial ngayon? Ano ba talagang, anong take ko dyan sa MAIF na yan? Okay? O sige, mga kabunyog, mga kababayan. Ito muna tayo. yung inilance nung nakaraang December 10 ba 'yon? Inilance na bagong parang kilusan. Alam niyo, ang dami ng kilusang sinusulong nitong mga DDS eh. Kung ano-ano ng mga kilusan, kung ano-ano ng pakulo, wala namang walang umuubra, walang sumusulong. Wala na eh. Wala na yung dating lakas nila eh. Wala na yung dating pwersa nila. Kung ngayon, mayroon naman silang bagong pakulo, bagong kilusan. Yung kami naman. Inilunsad ito noong December 10 sa isang rally na nilangaw din naman doon sa Batasan. Nandun sila Mike Defensor, si dating congressman at dating secretary Jing Paras, nakita ko doon nagsalita si Topacio, si Eric Celes, nandun din. Yung mga yung mga personahe ng kilusan ng DDS, kaya lang mas marami pa yung tarpaulin kaysa dun sa tao. Ngayon, ang kami naman na yan na movement nila, nagpapapirma sila, umiikot sila sa kung saan-saang lugar, may dala silang sasakyan, pumupwesto sila sa mga palengke, sa mga malls, eskwelahan, sa mga terminals, kung saan matao, nagpapapirma sila. Ang panawagan nila dyan ay bring PRRD home. Pabalikin daw. Pabalikin daw si PRRD. Saan naman kaya nila ipapadala yan? Ipapadala nila sa Supreme Court ng Pilipinas? Hindi naman papansinin yan. Hindi naman pinapadala ng petisyon ng korte. Magpapadala ka ng petisyon sa korte, hindi ganyan ang korte. Ganun din sa International Criminal Court, hindi rin yan. Kahit pa mag-rally, mag-petition ka sa ICC, magdi-decide ang mga judges ng ICC based sa mga argumento. Hindi dyan sa mga petition. Anyway, akala ko sulit sila sa panawagan na yan na kami naman. Hindi. Si Maharlika, yung vlogger na nakabase sa Amerika, DDS yun. DDS. Ang bibig nyon matindi kung magsalita. Kaya lang, ang sabi niya, anong tawag niya doon? Scam daw yan, scam. Pagkakapiraan lang daw yan ng mga nag-organize niyan. Hindi niya naman pinaliwanan kung paano. Hindi niya naman pinaliwanag kung paano niya nasabing pagkakapirahan lang yan. Basta sabi niya, ano bang ni Maharlika? Sabi ni Maharlika, ano lang yan, ano yan, scam yan. Imagine mo, tawagin yung efforts ng kanilang mga kasamahan, tawagin niyang scam.
Ang tindi naman nito ni Maharlika. Siguro, kung hindi man siya kumbinsido, ano, ayan, "Tay, mang-scam na naman kami." Oh, ito yung post ni Maharlika sa Buljakan. "Hindi ka namin mapapalaya sa signature campaign na ito, pero kailangan lang namin gamitin ang pangalan mo. Alpot na alapon ang bilat." Oh, sabi dito, "Ha, Attorney Vic Rodriguez, buti hindi ka pinilit na ilagay ang passport number, ID o ID number, phone number, home address, and full signature mo. Para sa OFW, huwag magpabudol muli. Huwag ninyong ibigay ang passport, home address, phone number, and full signature nyo." Yan, post ni ano, ni Maharlika. Nabasa ko, nakita ko rin yung post ni ano diyan, ni Harry Roque. Oh, sabi naman ni Harry Roque, hindi raw siya pwedeng sumuporta diyan. Hmm. Oh, kasi nandiyan na daw 'yan sa ano eh, nandiyan na daw 'yan sa ICC, hindi na dapat pinag-uusapan 'yan. Masusubjudice daw niyan. Oh. At saka mga nasa usaping legal na 'yan, hindi na dapat daw diyan nagaganyan. Sa tingin ko hindi lang 'yon. May malalim talagang hidwaan sa hanay ng mga DDS. Nagkakaisa lang sila kay Duterte. Pero ano 'yan? Itong grupo nila Maharlika at saka ni Roque, ito yung ano eh, ah, um, masyadong ano 'yan, hindi hindi niyan sinusuportahan yung ginagawa ng ibang mga DDS eh. Sila rin, sila sila Maharlika kalaban din ng ibang mga DDS. Hmm, kalaban din ng mga ibang DDS. Anyway, ano nga, pahinang-pahina na nga sila, 'no? Hindi na nga lumalakas yung mga panawagan nila, yung mga ino-organize nila, tapos nag-aaway-away pa, no? Ha? Akala ko sulid nilang panawagan 'yan, "Tay, kami naman." Hmm? Pero yun na nga, oh, sila Maharlika, sila Harry Roque openly nagsasabing hindi nila ano, ang masama dito kay Maharlika, inaakusa pa yung mga organizers na ano daw, itong mga DDS na nag-organize niyan, mang-i-scam lang daw. "Tay, kami naman ang mang-i-scam." Sabi ni ano, sabi ni Maharlika sa kanyang post, yung Buljakan. Oh, anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ah, bahala sila diyan. Hmm. Ano 'yan, dapat nga, dapat na magkakaisa na sila kasi ano na, hindi sila nakakapag-organize ng malalaking ano na, eh, ang mga sinusulong nila hindi umuubra. Actually lahat palpak, eh. Si Kaufman hindi na nanalo sa kanyang mga motion, sa kanyang mga, hinihiling sa ICC, ha? Oh, nitong huli na bandang huli naamin na ni ano, napuwersa ng aminin ni Kaufman na long shot yung kanyang mga panawagan, oh. Pero yon, oh, pagdating dun, wala, hindi umuubra ang kanyang mga ang kanyang mga request o motion sa ICC. Tapos dito nananawagan naman ang mga ano, kung ano-ano na. Si Barsaga nananawagan ng impeachment, wala namang sumusuporta sa kanya. Hmm. Nananawagan si Barsagang pasukin yung Forbes Park, wala, iilan lang sila. Hanggang sa ngayon ay iba na naman ang panawagan, Republic of Mindanao na daw. Oh, na yung mga retired generals at mga military officers nananawagan withdrawal of support daw, magtatayo ng military junta. Oh, sila Eric Celes, Marcos resign. Doon sa may EDSA Shrine, nagrarally kahit si 50 sila o ba 20 lang. Sila yung nandun noon sa Liwasan, yung grupo nila Topacio, pinainit ang sitwasyon, di ba? Hanggang sa masangkot sila doon sa mga kaguluhan noong September 21. Kaya dami na kung ano-ano ng mga ginagawa. O ngayon, bigla, nag-iba na, may bago na naman silang pakulo. Signature campaign naman. Tayo kami naman. Yun naman ang kanilang panawagan. Kaya lang wala rin eh. Kinukontra pa ng ilang mga DDS tulad nila Harry Roque at nitong sila Maharlika. Anyway, bahala na sila yan. Oh, mga kabunyog, ito nga, pag-usapan nga natin itong si ano, si Yuse Catalina Cabral. Oh, dati pala. Itong si dating undersecretary ng DPWH na si ano, Kati yan, Kati, Catalina Cabral. Actually kahit noong 2009 pa, 2010, naririnig ko na yan at kilala ko na yang si Cabral, eh, naririnig ko na yan. Pagdating sa DPWH talaga,
panahon pa ni Gloria Arroyo, maano na yan, siya na talaga yung nasa planning. Eh, siyempre 'pag planning ka, nasa planning ka, ikaw yung ano, diyan sa'yo, ayan yun, yung mga proyekto, sa'yo dumadaan yan. Oh, kaya ano talaga ito, siguro nung mga sumunod na mga administrasyon, hindi lang kay Gloria, hanggang kay Pinoy, hanggang kay Duterte, tapos hanggang ngayon kay PBBM. Siya ang nasa planning. Ibig sabihin ng planning, lahat ng mga proyekto ng iba-ibang mga district, no? Mga distrito, pati yung mga big ticket projects ng DPWH sa kanya, siya ang nag-aano noon. Siya ang kung nagkakamada. Kumbaga siya ang nag-aano. Kaya nga 'di ba, naging controversial kaagad ito matapos itong eleksyon ng 2025 kasi sabi ni Senador Tito Soto, tumawag daw sa kanya sa opisina niya itong si Yussi Cabral, ah. Hindi pa ito nagre-resign noon, hindi pa. Tumawag daw ito, hinihingi daw sa opisina ni Soto na kung anong mga projects ang gusto nila kasi gagawin na daw nila yung budget ng DPWH isasubmit na sa DBM para sa NEP, National Expenditure Program, para sa taong 2026. So hinihinga na ngayon sila Soto, ng sabi ni Soto malamang tumawag din 'yan sa opisina ng ibang mga senador. At malamang tumawag 'yan sa mga kongresista. Wala namang umaamin ng mga senador. Wala ring umaamin ng mga kongresista. Pero ganyan makapangyarihan 'yan si Cabral. Talagang yung mga projects sa kanya, sa kanya 'yan. Kaya kung yung mga kahit yung mga kahit si Bunuan noon nung hindi pa nagre-resign din, trusted niya 'yan si Cabral. Kaya nga nung mga hearings noon nung sa Senate Blue Ribbon, simula pa lang ang chairman pa noon ay si ah, Marcoleta. Hindi pa nagre-resign noon si Bunuan, yung dating DPWH secretary si Manny Bunuan at saka itong si Cabral. Sila yung magkatandem. Ang akala nila kaya nilang sagutin lahat ng issue sa DPWH. Ang akala ni Bunuan, bahala na niyan si Catalina Cabral. Kaya niya nang sagutin yan. Si Cabral naman, mayabang din. Akala niya walang mali sa mga ginagawa niya. Akala niya kaya niyang sagutin yun lahat. Ang problema, akala nila hindi sila mauobligang mag-resign. Ang problema, wala. Malala na talaga ang problema nila sa DPWH. Sobra na. Hindi naman nila kayang pagtakpan na. Dinaobliga na ngayong mag-resign si Bunuan. Pati si Cabral, nalagay na rin sa alanganin, naobliga na rin mag-resign. Nung mga susunod na mga pagdinig, wala na, nag-resign na si Cabral, nag-resign na si Bunuan. Pero sa mga ini-expose nila dating DPWH Yusek Bernardo, binabanggit itong si Cabral na ito ang nagkakamada talaga ng mga proyekto, pati mga kickbacks, at talagang may porsyento ito si Cabral. Na pag-usapan na ngayon, sino si dating DPWH Yusek Catalina Cabral? Grabe. Talagang yung kanyang yung kanyang pag-rise, yung pagtaas niya, pag-angat niya, paano siya sa pagiging ordinaryong empleyado, hanggang sa maging opisyal, hanggang sa mula sa baba, hanggang sa taas. Matagal, talagang matagal itong si Cabral. Pero makikita mo talaga, siya ang may control sa mga projects, sa kanya dumadaan. Ganun ka makapangyarihan. At siyempre, dahil siya ang nagkakamada ng mga proyekto ng DPWH, lalo na yung mga flood control, infrastructure projects, talagang yan. Sabi nga ni dating DPWH Undersecretary Bernardo, may fixed yan na kickback si Cabral, mayroon din si Bunuan. Saka siya rin, sabi niya. USEC sila pareho eh. USEC sila, Undersecretary. Ngayon, akala ni Cabral, si Bunuan alam niya, lalabas ang pangalan niya. Ngayon, bigla nagpa-Amerika si Bunuan. Si Cabral, ewan kung nasa Pilipinas pa ito, pero pinatawag ng ICI kanina sa ininbitahan ng ICI para maimbestigahan, hindi sumipot. Inisnab ni Cabral. Kaya dapat hindi yan palampasin ng ICI ang pang-iisnab na yan ni Cabral. Siguro
Hindi niya alam paano niya sasagutin yung mga ano, talagang grabe yung issue sa kanya diyan. Actually, dapat isa ito sa ano, kung si Bernardo ay nadidiin ngayon hanggang sa napuwersa ng mag-state mag-ano na, magsabi na ng lahat at, isinasauli niya na yung, mga ninakaw niyang yaman, nag-a-apply na siya sa ano, sa Witness Protection Program. Dapat itong si Cabral din, mas maraming alam yan kaysa dun kay Bernardo. Sa tingin ko kasi yun nga 2009, 2010 naririnig ko na yan si Cabral, panahon pa ni Arroyo. Oh, oh. Kaya ano yan, dapat talaga inisnab ang ICI, wag dapat nilang hayaan yan. Dapat habulin nila yan si Cabral. Kasi maraming alam yan. At kapag nasukol na yan si Cabral, matutulad yan kay Bernardo, maobliga na siyang sabihin ang lahat niyang nalalaman. Oh, oh. Kaya yan ang magiging susi para mapalabas yung iba pang mga ano. Kasi marami pang mga hindi diyan napapangalanan. Ha? Yung alam pa lang yun ni Bernardo, o itong si Cabral ang mas maraming alam kasi siya talaga yung ano eh, ha? Ano diyan. Kaya nga trusted siya ng mga secretary. Kasi ang alam sa kanya, siya yung magaling sa ganyan, bahala na siya diyan. Oh, everybody happy silang lahat. Oh, anyway, mga kabunyog, mga kabayan, yan yung si ano, si Cabral. Ha? Oh, ito. Itong Maif. Itong Maif. Actually, MAIFIP. Oh, Maif. Ang tawag diyan sa programa Maif. Anong ibig sabihin ng Maif? Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. So yun, MAIF. So, sa madaling sabi, yan ay medical assistance sa mga hirap, indigents, at saka sa mga kulang-kulang sa pera, financially incapacitated na mga pasyente. So, medical assistance ito actually, itong MAIF. Ngayon, maganda ba na may medical assistance sa mga hirap nating kababayan na walang pambayad sa panggastos sa mga hospital, mga problema nila sa kalusugan, sa health? Tama, kailangan naman 'yan. Kaya lang ano ang gagawin dito, anong ginagawa pala diyan sa MAIF na 'yan? Ang bawat kongresista bawat kongresista, pati senador, binibigyan ng alokasyon. Halimbawa, sa ngayon, ang naaprubahan na MAIF ay 51 billion, 51 billion. Hahatiin 'yan ng mga congressmen. Halimbawa, ang isang congressman mayroon kang 10 million, isang congressman 10 million, yung isang senador 100, mga 20 million, gano'n, 30 million. Bahala ka na ngayon kung ikaw yung congressman, kung saang mga hospital mo ilalagay yung 10 million mo. Parang ang pork barrel ang labas niyan. Kaya halimbawa si Congressman Villapuerte, taga dito siya sa Bicol, sa Naga sa Kamsur. Ilalagay niya yung kanyang MAIF na 10 million. Oh, ilalagay niya sa mga hospitals dito sa Camarines Sur, sa Bicol Medical Center, 2 million. Sa isa pang hospital sa Camarines Sur, another 1 million. Hanggang sa Naga City Hospital, 1 million. O i-allocate niya yon. Ano yung ano nun? Ano yung gamit nun? Kapag may mga humihingi ng ano sa kanya, assistance, medical assistance sa opisina niya, papapuntahin doon sa opisina niya o kaya tatawag doon sa opisina niya, yung office ng ano niya, district office niya. Tapos bibigyan niya. So halimbawa, ang gasto sa hospital ay 50,000, o bibigyan niya halimbawa 20,000. Ang tawag doon guarantee letter, GL. Ipipresent yan sa hospital. Ay doon sa hospital, alam nila na may nakalagay doon na 2 million si Congressman Villapuerte, ganun, o ikakaltas yung 50,000 na yon. So, ang ini-issue ng congressman ay guarantee letter. Oh. Ino-honor yan doon sa mga hospitals kasi mayroon siyang nakalagay doon na 2 million o 10 million or 5 million Ima-minus yun hanggang sa makonsume or maubos yun. So, kung titingnan, parang maganda kasi tumutulong yung congressman sa sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng guarantee letter. So, ginagarantiyahan ng congressman sa pamamagitan ng guarantee letter na palabasin nyo na yan, i-discharge nyo na yan sa hospital, yung pasyente na yan, kasi
i-charge nyo na lang sa ano ko, gagarantiyahan ko yan, i-charge mo yan doon sa ano ko, sa MAIF ko na 2 million o 5 million nakalagay dyan sa hospital sa inyo. Oh. Yan yung ano, yung paraan. Ngayon nga, tinitingnan mo, akala maganda kasi nga nakakatulong. Pero ang problema diyan, yung mga tao parang parang ano na lumilimo sila, namamalimo sila doon sa congressman, humihingi ng tulong, nakikiusap. Ano yun eh, political patronage. Hawak ka sa liig ng congressman, hawak ka sa liig ng senador. Hmm? Mali yun eh. Ang dapat ang dapat gawin ng mga mambabatas, gumawa ng batas. Halimbawa, mayroon naman tayong Universal Healthcare Act. O nakalagay diyan na dapat ang mga batas natin ibigay sa mga hospital ang lahat ng kailangan nila. Para yung mga mahihirap nagpagamot sa mga hospital ng gobyerno, ng mga public hospitals, wala na halos babayaran, gamot, doktor. Doon na ibigay. Walang pipiliin. At hindi mo na kailangang makiusap sa politiko, hindi mo na kinakailangan lumapit sa congressman. Kasi ano na yan eh, pag pumunta ka sa congressman, ano ka lang nun, parang tatanawin mo pang na loob sa kanya. At gano'n din naman talaga ginagawa ng mga politiko, ng mga congressman na yan. Kaya yung MAIP, ginagamit nilang political patronage. Kinukontrol ang ano ng mga tao. Kaya yung boto ng mga tao, nakadepende na doon. Nakadepende na doon sa tulong na binigay ng congressman. Samantalang kung nandun yan sa hospital, doon na direkta binaba yung mga pondo na yan, hindi ka tali sa mga congressman. Ang trabaho ng congressman, magpasa ng mga batas para maibigay ang mga tulong na yan sa mamamayan. Pero hindi na kailangang pumunta sa opisina niya, hindi na kailangan ng approval ng opisina niya, hindi niya naman trabaho yan. Executive ng trabaho yan. Hindi na yan legislative. Pero yan yung nangyayari ngayon, yung mga MAIP na yan. At ang matindi ngayon, tinaasan. Grabe, ginawa ng 51 billion ang MAIF, ang pundo sa MAIF. Kaya sabi ng mga senador, hindi namin na-aprobahan yung 51 billion na yan mula yata sa mula sa 29 billion. 29 billion ba yung 29 billion tapos ginawang 51 billion. Grabe, tinaasan ng sobra. Sino ang gusto ng ganon? Ang mga kongresista. Sa BICAM, pinilit nila ng mga kongresista na gawin na yung 51 billion. Mukhang lulusot eh. Kasi lulusot, walang magawa yung mga senador kasi talagang yun ang gusto ng mga kongresista. Yun kasi yung pang-control nila sa mga butante, yung MAIP na yan. Kaya yan ang malungkot. Political patronage. Kaya tama yung panawagan ng iba-ibang sektor, alisin na yung MAIP, ilagay na yan sa direkta na sa mga budget ng PhilHealth, sa mga hospitals, sa mga natin, programang pangkalusugan, para hindi na namamalimos ang mga tao na lalapit sa politiko, sa congressman, o kapalit niyan, para ka pang may utang na loob sa congressman. At yan naman talagang nangyayari. Ginagamit nila yan para makontrol ka, para sa eleksyon. Yan yung Okay, so malinaw na yung tungkol sa MAIF na yan.